Okay, hopefully naririnig ako ng lahat. Welcome dito guys sa ating uh, day 5 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. So, I'd like to welcome everyone dito sa ating last day ng ating live training sessions. And I'd like to welcome Aris, Mary Grace, Remelin, Marlon, and the rest of people na nag-attend up until day 5. Sinamahan ako up until day 5. Although for some of you na panood na yung replay sa inyong dashboard, kung up until today hindi nyo pa rin na-access yung dashboard, let us know. Just send us a message sa page. My staff will assist you, no, para mabuksan ninyo yung inyong dashboard. Lifetime access naman yon. You don't need to pay for another fee para mabuksan yung inyong dashboard. So it's all yours, no? A lifetime access na yan. Okay, so let's officially start our training for tonight. And right now, as promised, I'm gonna talk about the Facebook Ads Calculator, no? And I'm gonna share my screen. And before that pala, sino gusto magpa-compute, no? Type me in the chat kung anong industry kayo. Okay, type me. Gustong magpatulong, paano to kino-compute? Si Charisma. Anong industry mo, Miss Charisma? I-unmute kita. Real estate si Tato. Si Charisma, aesthetic. Okay. So, in-unmute kita, Miss Charisma, and then pwede kang magsalita. Ayan. Para marinig ka ng lahat. Hi, Coach. Coach, kailangan ba ng laptop dyan? No. Hindi naman. Okay. Lang. So, anong tawag dito? So, kayo po yung owner, no, ng aesthetic? Yes, Coach. Okay. So, basically, ganito po siya, no? I just need some information. Magkano na yung, let's say last month, magkano yung total ad spent nyo last month? Roughly. Kahit na hindi sa... Kasi Coach, first, once lang kami nag-boost yung staff ko yung nag-boost. Ay, ako pala nag-boost na guided by a friend, sabi ko. Parang pinatry niya lang ako ng wala, parang 1,000, parang 1,015, parang naka 2,000 pesos. May mababa pa yan. So, yes, kasi hindi ko naiintindihan pinatry niya lang ako. But I didn't still get it Okay. That's normal. Kahit ako nung nag-uumpisa, hindi ko rin talaga maintindihan. It took me a year bago ko talaga naintindihan lahat-lahat. Okay, there's a learning curve or there's a learning parang yun nga, learning curve bago mo siya matutunan talaga. And if this is something na hindi mo talaga ipupursue, well, it may take some time. But for me, for someone that this is what I do for a living, kumbaga, naano ko na siya. Halos araw-araw ko siyang kasama. So, madali na para sa akin. However, for those na parang you operate a business and then you're trying to anong tawag dito, to multitask. So nag-ooperate na, may operations ka na, may ikaw na yung accountant, meron lang akong kausap nung siya na yung lahat. Siya nagbubuhos, siya yung doktor, yung lahat. So, well, ipapasok mo pa yung Facebook ads sa daily routine mo, then definitely this is something na talagang it may take some time. May learning curve po siya. But pinapaikli ko yung learning curve ninyo. Although, syempre, hindi naman in terms of technicalities, ano talaga yon? Kumbaga, kailangan mo talagang intindihin yung mga technicalities. But pag itong 5 days na to, kinompress ko tong 5 days na session para at least magkaroon kayo ng ballpark figure or over bird's eye view how it works. 'Di ba? Day 1 natutunan natin yung proper setting ng business portfolio. Natin yung kung paano ka china-charge ni Meta, 'di ba? Natutunan natin yung different campaign objectives. Day 3 nag-set up tayo ng campaign from scratch. Day 4 natutunan natin yung metrics kung paano basahin, and day 5, which is today, pag-uusapan natin paano ka makakasiguro na you are being profitable or not. 'Di ba? Kumbaga saan
ano yung part na kailangan mong i-improve para maging profitable ka. 'Di ba? So that's the reason why we're talking about the Facebook Ads Calculator. Now, according to you, well, 2,000 pa lang naman yung ad spend mo. Ako lagi ko sinasabi, if you're just starting out at kumbaga limited yung budget mo and you don't know what you're doing, parang natakot ka mag-spend ng budget because yun nga, takot ka dahil hindi mo alam yung ginagawa mo. Pangalawa, hindi mo alam paano sa scale or ano yung mga dapat pindutin. Yan, tinuro ko na nung day 3, di ba? And day 5, which is today, paano mo computein yung iyong budget versus dun sa revenue. So, preferably, ito yung binibigay kong budget, at least 15,000 kung nagsisimula ka. 15,000 per month o sa isang buwan. Okay, palitan ko to, nasa aesthetics ka, di ba? Aesthetics. Yan, aesthetic clinic. Yan. So, bakit 15,000 kung nag-uumpisa ka? Because if you divide 15,000 pesos, divide it by mo sa 30 days, that's about 500 pesos per day. Okay? Ulitin ko, 15,000 ba-budget mo, divide mo sa 30 days, that's about 500 pesos per day. Good for testing mo na yan. Makakapag-test ka na nito ng 5 creatives na tigwa 100 pesos per ad set. So yung 500 na to, pag dinivide mo to sa 5 ad sets, that's 100 pesos per day. Ito yung framework na ginagamit ko. Okay? Kung limited yung budget mo, you can follow this budget. Pero kung marami ka naman pera, marami ka naman pang ads, it's up to you. Kung dadagdagan mo yan, wala namang problema. No, but for someone na nag-uumpisa, slowly but surely. No, kasi nag-work sa akin to eh. Nag-work sa mga clients ko, nag-work yung budget na to. Okay? Now, anong tawag dito? Ad set is the middle one, 'di ba? Tatlo kasi 'yan. Campaign level, ad set level is in the middle. Tapos ad campaign or ad level is on the third one. Okay? I'll show you which one. Set it up. Wait lang ha. Ipapakita ko sa iyo. Para hindi ka nalilito. Although nakakalito naman talaga yung ads manager, pero sinetap ko na sa inyo ng step by step. So the one that I'm seeing right now is the ad level. Ad set level, ito yung nasa gitna. Okay? And campaign level is ito yung nasa una. Campaign level, anong meron dito? Ang nandito is kung ano yung objective mo. Di ba pinag-usapan na natin yan on day 2. Di ba? Pinag-usapan natin doon kung ano yung campaign objective mo, engagement ba, lead generation ba, sales ba, awareness ba, traffic. So nasa campaign level yon. Ibig sabihin, ano yung inuutos mo kay Meta na gawin niya. Yun yung campaign level. Sa ad set level, sinasabi mo kay Meta na, Meta, ito yung budget ko. Okay, ito yung audience ko. Ito yung time na maglo-launch yung ads ko. At ito yung target audience ko. Yun yung nasa ad set level. Okay? Sa ad level, Meta, ito yung ads ko na ipapakita dun sa target audience ko. Diba? At nandito yung copy, nandito yung headline na ginawa natin sa ChatGPT, nandito yung video mo at saka nandito yung image mo. Okay, yan po yung pagkakaiba nilang tatlo. Hopefully na liwanagan po kayo doon, Miss Charisma. So, balik tayo dun sa Facebook Ads Calculator. Okay, so ganito kasi yan, Miss Charisma. Or I would assume you're a doctor, so ganito yan, doc, no? 15,000, assuming na nag-ubos ka ng 15,000 for the month of October, yun na yung pinaka-list mo na dapat i-budget para magkaroon ka ng kahit papano decent na data kay Meta. Okay, at paano meron kang
meron kang data na re-reviewin or meron kang data na i-analyze. Okay? At least 15,000. Yung 2,000 sobrang baba pa nun. Actually, yung 15,000 na to, mababa na nga to eh. Sobrang baba na nito. For some of the advertisers, they are willing to spend 50,000, 30,000, 50,000, 100K para lang magkaroon ng magandang data kay Meta. Pero kung talagang limited yung budget mo, ito na yung pinakamababang budget na pwede mong gamitin. Okay? In-explain ko na sa inyo bakit. Kasi 15,000 divided by 30, that's 500 pesos per day divided by 5 ad sets, that's 100 pesos per ad set. Okay, now, sa 15,000 na yon, na assuming na inubos mo for the month of October, di ba sabi ko sa inyo, ang unang charge sa inyo ni Meta is CPM, yung cost per 1,000 impressions. Dito sa Pilipinas, kapag nag-optimize ka ng engagement campaign, normally ang CPM mo between 60 to 80 pesos. Somewhere between, no? O kaya mas mababa pa na kung depende sa ads mo. Pero kung nag-optimize ka ng website conversions, between 250 to 350 pesos yan. Depende sa campaign objective na ginagamit mo. Pero let's assume na engagement campaign yung ginagamit mo. So let's say nasa 85 pesos per 1,000 impressions. 'Di ba? So yung 15,000 mo na yan, makakapag-generate yan ng about 176,000 impressions. Kung mawawala yung computation, kasi may computation na to eh. Kung mawawala yung computation na, dito yung formula sa column E. Okay? So, ulitin natin, assuming lang na charge ka ng Meta ng 85 pesos per 1,000 impressions, makakapag-generate yung 15,000 pesos mo ng 176,000 impressions. Now, sa 176,000 impressions na yon, depende doon kung ilan yung papasok na message. Okay? Let's assume na may pumasok na message nung month of October. Let's say natapos niya October. 350 messages yung pumasok. Okay? October 1 to October 30. Yan yung total number of messages na pumasok. Ibig pong sabihin nun, ang cost per message mo is 42.86. Paano siya nangyari? 15,000 pesos divided by 350 na messages na pumasok. That's about 42.86. Okay? Now, ideally, itong 350 na nag-message dun sa page mo, dapat at least meron doon nag-convert ng at least 1 to 2%. Okay? Ibig sabihin, kung 350 yung nag-message times, sabihin natin 2% na lang. No? Kailangan doon may na-convert kang 7 client or 7 tao. Mas mataas, mas maganda. Okay? So, assuming na may 7 tao ka na na-convert doon. Okay? Kung mataas tong conversion rate mo, sabihin mo ng mga 5%, 6%, 8%, okay yon, mas okay yon. Pero dapat wag kang bababa ng at least 1%. Kung meron kang 1 to 2% na conversion rate, goods na yon. Nasa benchmark ka. Kumbaga, yun na yung industry benchmark, regardless kung anong tawag dito, regardless kung anong type of business mo. Kung mas maganda, mas mataas yung conversion rate mo, ibig sabihin nun, magaling mag-close yung mga staff mo sa Messenger. Ibig sabihin, pag nag-how po, interested, tapos kinausap nila sa Messenger, na-convert nila into client or customer, that means they're doing their job in converting these people to become your customer. Okay? So assuming lang na merong 7 client or 7 customer ka na na-convert out of 350 na nag-message. Kasi hindi naman lahat yan bibili sa iyo eh. Or hindi naman lahat yan magpapa-service sa inyo eh. 'Di ba? Ngayon, tatanungin kita, Miss Charisma, magkano yung typical na services po ninyo? Halimbawa, ako, pumunta ako sa aesthetic clinic po ninyo. Tapos sinama ko yung wife ko doon. Halimbawa, magkano yung typical charge or magkano yung typical business na pinapasok sa inyo ng isang kliyente o ng isang customer? Sige, unmute kita. Ano yun, coach pag kunwari, ang facial namin for the regular price is 1,000. Mhm. But
But 1,000 siya pero we have like an infinite promo of 3 plus 2. So parang lalabas, parang ano lang siya, parang 650 parang ang facial niya. Provided mag-avail ka ng package. But meron kasi, hindi naman ganun kadami kasi kaka-open yung namin last July. Okay. Pero the most expensive na merong nag-avail sa amin is yung mga injectables. Okay, pero syempre Um, hindi naman yun kumbaga hindi yun yung regular na services Hindi, na hindi. ina-avail sa inyo, tama? Hindi coach kasi mahal siya Oh, okay. So, kumbaga ang regular na types of services na ina-avail sa inyo nasa 1,000 pesos. Yung yung service na average service na kinukuha. Okay? So, yun yung ilalagay mo dito sa average order value. AOV 1,000. So, if you do the math, 7 customers or 7 clients na ang average services na ina-avail is 1,000 pesos. Ang bumalik lang sa'yo, 7,000 pesos. Lugi ka pa. Okay? So, 0.47 lang yung return on ad spend mo. Paano nangyari yung return on ad spend? 7,000, kung magkano yung total gross sales mo, divide mo dun sa total ad spend, that's 0.46. Ibig sabihin nun, negative ka ng minus 7,000, negative ka ng 8,000. Okay, lugi ka sa part na to. Okay? Ngayon, pag tiningnan mo yung customer acquisition cost, that's about 2,142.86. Ibig sabihin, it would cost you 2,000 plus para maka-acquire ka ng bagong customer. Tingnan mo, mas mataas pa yung customer acquisition cost mo as compared doon sa average order value mo per customer. So, ibig sabihin nun, anong pwede mong gawin dito? Ang pwede mong gawin dito is, kailangan mag-increase yung cost, yung conversion rate mo. From 2%, dapat nito, let's say, umabot siya ng 5%. Ibig sabihin, sa 350 na nag-message, most likely doon, sabihin natin 18 yung nag-convert as customer. So, yun dapat yung trabahuhin natin para maging profitable po tayo. Hindi tayo nagbago ng average order value, pero dumami yung customers natin. So, naging 18,000 pesos yung total sales generated po natin. So, by just doing that, nagkaroon tayo ng return on ad spend na 1.20. Kung titingnan mo siya, halos break-even lang or baka malugi ka pa ng konti dito, halos hindi ka kumita. Okay? So, ano pa ang gagawin mo, ano pa pwede mong gawin dito? Dahil wala, napiga mo na, 5% na yung conversion rate mo, tumaas na eh. Hanggang doon na lang talaga eh. Ngayon, anong pwede mong gawin dito? Dapat yung average order value mo per client or per customer, tumaas din. Okay? Kailangan, kung yung average pasok ng client sa inyo or customer, tigi 1,000 lang, kailangan mo offeran ninyo sila ng another services para tumaas yung average order value. Let's say naging 2,500. By just doing that, tingnan mo naging 3x yung ROAS mo. 'Di ba? Yung customer acquisition cost mo from 2,000 plus, naging 800 plus na lang. What if, sige, okay na to. 1,000 lang talaga, hanggang doon na lang. Talagang kumbaga pigang-piga na to. Nagtrabaho naman yung staff mo na replyan naman ng maayos yung mga messages na pumapasok, hanggang doon na lang talaga yung conversion rate na kayang ibigay sa iyo ng staff mo. Okay, 18 customers out of 15,000 na total ad spend. Yung average order value, hindi na siya, hanggang doon na lang talaga. Ngayon, ang tatrabahuhin nyo dito is yung tinatawag na LTV, yung lifetime value per customer. So kung okay nga, 18 nga yung nakuha mong customer, pero kung let's say every other month pumupunta sa iyo yan, okay, every month pumupunta sa iyo yan, tingnan mo siya. So 18,000, sabihin mo ng every quarter pumupunta sa iyo, 'di ba? So magandang magandang lifetime value na 'yon ng customer mo. Halimbawa, ayan. So kunyari, yan. Yan. So halimbawa, January pumunta sa iyo, February hindi, March and April sumunod na pumunta, June, May hindi pumunta, June pumunta, July yan. So
Ibig sabihin na, pag tinotal mo yung ano na yan, yung customer lifetime value na yan, meron ka pa ring 7,000, ay sorry, meron ka pa ring, anong tawag dito, yung 18 na yan, kung ganito yung frequency, so ilang pesos yung bumalik sa'yo? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 times siyang bumalik sa'yo sa loob ng isang taon. Sorry. 7 times siyang bumalik sa'yo times 7. Sorry. 7 times bumalik tapos times 1,000. O tama, 7,000. So ibig sabihin nun, pwede yon. Pwede mong labanan na kahit na 1x ROAS ka lang, pero dahil may continuity ng punta sa'yo, ang tawag dito recurring income from the time na na-acquire mo sila as customers, and to the point na bumalik-balik sila sa inyo, pwede yon kahit na ang ROAS mo hindi siya ganun kaganda. Okay, pero ito yung pero. Kung tingin mo na hindi yung madalang yung frequency ng balik sa'yo, dapat improve nyo tong average order value na at least pumasok man lang na kahit 2.5 para magkaroon ka ng 3 times return on ad spend. Nagigets po, Miss Charisma? Pwede kitang i-unmute. Teka lang. Ayan. May tanong po kayo, may follow-up question po kayo dito. Yes, coach, nagigets ko naman siya. So, ibig sabihin, so it's really up to responder dun sa yung nag-reply sa chat. Kasama po yun. Kasama Kasama po sa equation or kasama po siya sa success po nung campaigns ninyo. Kasi ganito yan. Kahit may chatbot. Kahit may chatbot na. Kahit may chatbot. Yung chatbot kasi, doktor po kayo, no? Tama ba? Ay, Or, hindi po. Hindi po. Okay. Esthetician lang din. Esthetician, okay. Ganito po kasi yan, Ma'am Charisma. Yung chatbot, katulong lang po natin yan sa pagre-reply. Okay? And itong chatbot na to is, kumbaga, mabibridge ng chatbot yung conversation na pag dumating doon sa human intervention o yung staff ninyo is for closing na lang sila. Okay, ibig sabihin na-explain na ng konti or na-explain na halfway ng chatbot yung services ninyo. And by the time na for closing na siya, dapat doon may human intervention. Dapat may tao na talagang magkuklose ng sale. Kaya nga sabi ko sa inyo kahapon kaya nyo bang mag-reply sa messages na 1,600 messages araw-araw? 'Di ba? Nakakapagod 'yun. Ngayon, if you are someone na merong business na aesthetic clinic at kailangan ng human intervention para i-close yung sales, then definitely mag-invest kayo into a funnel system. Okay, ibig sabihin, yung ginagawa ko, magra-run ako ng ads, sending the people to the website or to the landing page, and then by the time na malapit na sila mag-close, pwede sila mag-message sa page. Kasi imaginein mo kung meron kang 1,600 messages sa page mo per day. 'Di ba? Kasi syempre, sa ngayon 15,000 pesos lang 'yan. Imaginein mo 350 messages lang 'yan per month. So pag dinivide mo 'yan, yung 350 messages per month na 'yan, so dahil 15,000 lang divided by 30, that's about 11 messages per day lang 'yan. Paano kung nag-scale ka na ng budget mo? Pagpalagay natin, nag-i-spend ka na ng 100,000 per day. Per month, sorry. O syempre, biglang angat yung mo ng ilang beses. 100,000 divided by 15. So, 6 times umangat yung budget mo. So, ibig sabihin nun, 6 times 350 more or less, 6 times na tumaas yung budget mo times 350 messages. So more or less, mga 2,100, 2,000 plus na messages na yung pumapasok sa'yo per month. I-divide mo yun sa 30 days, lumalabas 70 messages per day yon. So kaya mo ba siyang ma-attendan? Or kaya ba yan masagutan lahat nung anong tawag dito ng staff mo? Paano ngayon kung yung number of messages sobrang dami talaga?
yung cost per message mo naging ano na lang, naging 3 piso halimbawa or 5 piso. So let's say, anong tawag dito? Sabihin natin, ay sorry. Sabihin natin 1,500 messages ang 66 to 5 messages. 5,000 messages ang pumasok, hindi, mga 6,000. Ano pa rin yun 8,000. Mga 10,000 messages sa loob ng isang buwan. O yan, sabihin natin 10 pesos cost per message. 'Di ba? 10,000 messages ang pumasok sa loob ng isang buwan. Divide it by mo sa 30. O 333 messages per day. Kaya mo ba siyang masagutan? So, yun po yung nagmamatter po yung conversion rate po doon. Ibig pong sabihin, hindi ibig sabihin na ang dami mong messages tapos wala kang naku-convert. Ibig sabihin, hindi nyo naku-close yung message into a client or customer. You're just wasting money. Oo nga, ang daming messages. Sabihin mo ng 15,000 messages to. Tapos ang cost per message is kulang-kulang 6 pesos na lang. 'Di ba? Mas gugustuhin ko pa na 350 na lang yung messages na pumapasok. 285 cost per message, pero yung 50 doon, nag-convert. 50 tao. 350 yung nag-inquire, 50 doon yung naging client ko. O, di ba? So, 50. O. Tapos, kung same budget yon 15,000, o di 8 times yon 8x ROAS. Nagigets? May follow-up question po kayo, Ma'am Charisma? Ay, hindi coach. Kunwari, ganyan sinasabi mo na parang ganun din, parang hindi mo din naman ako-close yung kahit Nawala po kayo ulit. ayan, yun na coach, yung kunwari, ganyan, kahit kahit libo-libong messages, makuha mo, hindi naman din na convert into paying client. Sabi mo, it's just a waste of money. So, anong pwedeng doon? Saan dapat mag-adjust? Okay, dalawa yan. Dalawa ka pwedeng mag-adjust. Dalawang, anong tawag dito? Dalawang factor yan kung saan ka mag-a-adjust. Number 1, mag-a-adjust ka doon sa ads mo or doon sa offer mo. Okay, sorry. Yung ads, sinabi kong ads, yung offer mo. Okay? What makes your ads or your offer so compelling enough for them to book talaga nung services? Ano yung meron doon? Kaya nga sali kong sinasabi, anong meron doon sa product mo or sa services mo na kakaiba na talagang mapapabilib sila or mapapakuha sila na, sige, avail ko tong services na to. Kailangan, yun yung factor na pag-isipan ninyo. Anong gagawin nyo doon sa part na yun? Okay, that's number 1. Number 2 is, papaano nyo ititrain yung staff ninyo for them to be able to convert more, to increase the conversion rate. How could they be responding to those messages in a manner or an efficient way na hindi lang basta, kasi ganito na nangyayari pag nag-message, hello, I'm interested, ang gagawin ng mga staff, merong template, napakahabang text, sobrang habang text. Hi, my name is blank. Hi, my name is Charisma. Here are our services. Tadam! Pag ginano mo, napakahaba. So parang sa cellphone, pag binrowse nung, anong tawag dito, nung user, parang telenovela. Anong ending? Hindi binabasa. Promise, hindi binabasa. Kasi alam nila na bot, alam nila na automated, alam nila na, kasi pag nag-inquire sila sa iba, ganun din naman Pare-pareho yung response. Ganito, yan, basahin mo, bahala ka na. Wherein kung nag-message, hi, I'm interested, tapos nag-reply ako, yes, Ma'am Charm, Miss Charisma, what services po ba ang interested, ano pong services ang interested kayo? Interested ako sa facial ganun po ba? May dalawang types po kami ng facial services. Alin po ba dito? Mas human yung yung
conversation. Most people kasi gusto nila na may kausap talagang tao, as in human. Okay, kaya lang, imaginein mo, yun nga eh, 1,500 na messages per day, kaya mo ba siyang i-sustain? 'Di ba? Yun yung pinapa-realize ko sa mga businesses na oo nga may chatbot pero kaya niya bang i-sustain, 'di ba? Doon kasi magma-matter yung conversion rate. Ibig sabihin po noon, kapag hindi na-attendan yung messenger na yan or hindi na-reply ng maayos, bababa yung conversion rate mo. Kahit gaano pa kadami yung messages na pumapasok dito, kung mababa yung conversion rate mo, baliwala. Kaya nga sabi ko, willing ako magbayad ng 40 pesos sa cost per message eh. Kung quality yung pumapasok, kasi 'di ba tinuruan ko kayo nung day 4, yung tatlong metric lang na babantayan ninyo. Number of messages, quality of messages, tsaka cost per message. Number of messages, ilan? 350 yung pumasok. Quality of messages, puro basura ba yung nag-i-inquire sa'yo? So, tingnan mo. Tapos, cost per message, magkano yung cost per message? This is 42.86. Ang tanong ko dyan, willing ka bang bayaran yan? Willing ka bang i-sustain yan, yung 42.86? If the answer is yes, so go ahead. If the answer is no, di pababain mo to. Pero make sure lang na yung conversion rate mo nga tumataas. Ganun po siya. Okay, so to answer your question, Ms. Charisma, dalawa yung factor doon. Number 1, hindi enticing yung offer mo. Number 2, hindi nako-convert yung messages na pumapasok sa'yo. Gets? Hopefully, nasagot ko yung tanong. Sino pa ang gustong magpa-compute? Okay. Mag-compute muna ako ng daily average sales para malaman accurate AOV. Yes, computein mo yon. Kumuha ka ng data na yon para tama yung average order value mo, Ms. Charisma. Para mag-set rin ako ng sales quota per client, yes, exactly. Kumbaga, parang, oo nga, yung average services ninyo is 1,000 pesos, pero think of ways on how you can be able to upsell or upgrade their chosen services. 'Di ba? So, parang ganito, isang strategy na pwede mong gawin, may promo kami ngayong buwan. Parang let's say facial. Tapos pero magdala ka ng isa. Okay, parang yung isa facial yung i-avail, tapos yung isa naman I don't know, hindi ako familiar sa mga aesthetic services. Pero yung isa, facial yung ipapagawa, tapos yung isa naman, Botox, halimbawa. Yeah, di ba? So, pag dalawa kayong pumunta, libre na yung facial, parang ganon. So, at least, yung Botox, mas, kumbaga, I'm not sure kung magkano yung presyo ng nun. So, parang, imbis na 1,000 lang yung average customer, average order value, tumaas siya dahil nga meron kang promo na magdala ka ng best friend mo na magpapabotox, free na yung facial mo. Parang ganun. So, ibig sabihin nun, dalawang customer na yun na-acquire mo for one. Diba? Kasi, yung isa, diba, sabi ko nga, magdala ka ng friend mo. Yung isa, nakita yung ads mo, kaya dinala niya yung friend niya. Yung friend niya, hindi naman nakita yung ads mo eh. So, ibig sabihin nun, just by doing that, nakapag-acquire ka ng dalawang customer. Kahit nasabihin mo na yung isa, free yung facial niya. Pero ang good thing about it, dalawang customer yung na-acquire mo by at once, kumbaga. Kasi importante ang tawag doon, customer acquisition eh. The more na customers you acquired, the likelihood na magkakaroon ka ng volume. Kaya ang hinahabol mo kasi ng volume eh. 'Di ba? Marami kang customers, tapos ang gagawin na lang ninyo doon, kasi hindi natatapos doon yun eh. Nakita yung ads mo, nag-inquire, na-convert ninyo. Okay, that's customer acquisition. Na-convert nyo as client or na-convert nyo as customer. By the time na na-convert nyo as customer,
ang pinakamahirap sa lahat is customer retention. Kasi yung customer acquisition or yung client acquisition galing sa ads. So, kung meron na kayong proven system na client acquisition na tuloy-tuloy, kahit break-even kayo or kahit kumita lang kayo konti, okay na yon. Ang gagawin nyo na ngayon sa susunod, dahil na-acquire nyo na sila as client, ang susunod nyo gagawin doon, customer retention. Ibig sabihin, i-retain nyo na sila na ma'am, every time na pupunta ka dito, i-claim mo tong ano mo, i-claim mo tong points mo. Kaya nga 'di ba, pumunta ako nung kailan ba 'yun? Kahapon yata, namili kami ni Mrs. ng ano. Pumila kami sa Krispy Kreme. Tapos may ano doon, may nakalagay doon na pinicturean ko nga 'yun asan na 'yan. May nakalagay doon na point system. Halimbawa ito nakalagay. Sabi niya earn 1 point, ito pinicturean ko na sa cellphone. Earn 1 point for every 50 worth of purchase. May 10 points ka pag bumili ka ng original glazed donut. 1 12-ounce ng beverage of choice, 30 points naman yon. Tapos 1 dessert original glazed donuts, 50 points. So, bakit ginagawa ni Krispy Kreme ito? Kasi they want customer retention. This is one way of doing it to make a loyalty program for their customers to come back sa store. Ginagawa din ni Starbucks yun. 'Di ba? Iyan po yung point system na pwede niyong gamitin sa aesthetic business po ninyo kasi naka-acquire niyo sila as customer na eh. Pumasok na sa store mo eh. Interesado na, nag-avail na ng services mo. So, sa part ko, as media buyer, as a digital marketing agency owner, ano yung customer retention na ginagawa ko? Simulan natin sa client acquisition. Client acquisition, ginagawa ko, nagbebenta ako ng course na sobrang mura, $499, for people to join my live training session, just like this. Anong purpose ko doon? Sabi ko nga sa inyo, yung $499 na yun, wala akong kita doon. Break even lang ako doon. Paluwal pa ako. Okay? Client acquisition ko po yun. Ito yung method na ginagamit ko for me to be able to acquire clients na mag-a-avail ng services ko. Okay? That's my strategy. Now, nag-join na sila dito, I let them taste a piece of cake, and if they want the whole cake, I'll give the whole cake. Parang ganun yung gawin yung strategy sa business po ninyo. Okay? Especially kung aesthetic clinic yan, kung ano pa man yan. Well, kung nasa real estate ka, ang pinaka the best na retention mo doon is anong tawag dito? Ang pinaka the best na retention mo doon is referral. Okay? Kung yung client na bumili sa iyo ng property, nag-refer, that's one way of LTV or yung lifetime value. Kasi nagustuhan yung services mo, hindi man siya kukuha ng another unit the following year, but nag-refer siya ng kaibigan niya na si Miss Mary Grace, magaling to na ahente. Doon ka na lang kumuha ng unit. Tapos yung ni-refer na naman na yun, nag-i-refer ulit. Si Miss Mary Grace, magaling to. Si Miss Charisma, magaling to. Doon ka na lang kumuha ulit. That's one way of customer retention. In my case, yung mga dati kong client na up until today nasa akin, nag-refer sila. So dumami na rin sila. Na galing lang din dito sa Zoom meeting na to, sa Zoom training na to. That's how I do my business. You can do that same or you can make the same strategy for your business. Nagigets nyo ba? Ang dami kong sinabi. But, thank you so much, Ms. Charisma, for lovely comment. I appreciate it. Let me know in the chat kung sino pa gusto. Si Tato. Ayan, si Tato. I-uncheck kita. Unmute kita. Go ahead, Tato. 'Di ba? 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 '
Go ahead, Tato. Pwede ka na magsalita. Pass mo na, pass. Hindi ako naka-laptop eh. Hindi, okay lang naman. Wala namang kahit hindi ka naka-laptop, walang problema yan. So, Okay, kung nasa real estate po kayo, tama ba? that's right. Oo. Okay. So, ganito lang naman yan. Same scenario with, by the way, Sir Tato, magkano na yung budget mo per month? Na inuubos? Nasa mga 5. 5,000. Mm-hmm. Okay, yun. So, mababa yun. So, I would suggest, investan mo talaga ng medyo malaking budget. Ngayon, following the same rule. So, real estate naman tayo ngayon. Ganito lang naman yan. Tingnan nyo yung pagkakaiba nyo ni Miss Charisma. Kailangan nyo ni Miss Charisma ng 50 or let's say, ilan yung kanina? O sabihin natin 25 or 20 na katao para mag 3x ROA siya. Ngayon, may ipaparealize ako sa inyo guys na itong AOV na to, malaking factor to. Okay? So ngayon, nasa real estate na tayo ngayon. Mag-spend ka ng 15,000, ganun pa rin, kung halimbawa, magkano yung CPM na charge sa'yo ni Meta, tapos makakapag-generate yan ng specific number of impressions. Now, kung ilan yung nag-message dun sa page mo, let's say for example 350 total na nag-message, kailangan dun makapag-convert ka ng at least 1 to 2%. Okay, kung sa 2%, dapat may 7 kang client na kumuha ng unit sa'yo. Pero, ito yung pero, dahil real estate to, let's be realistic. Okay, sa 15,000 mo na budget, sabihin na lang natin na worst comes to worst. Mababa sa 1% or less than 1%, di ba? Sabihin natin pinakamahina mo na lang, isa na lang talaga yung nag-convert. Out of dun sa 15,000 mo na budget, Sir Tato, may bumili lang na isa. Okay, yung kanina kay Miss Charisma, medyo 20 or 25. Yung sa'yo, may bumili na lang na isa. Typically, ang mga real estate agent, nag-commission naman yan ng mga 100K or less mga sabihin natin, pinakamahina na siguro 50. Baka mas mataas pa. So sabihin natin sa 100K na lang, commission na kinita mo, Sir Tato. Tingnan mo, by just doing that, nagkaroon ka ng 6x ROAS. Diba? Ibig sabihin nun, malaking factor tong average order value. Diba? Commission ka ng 100,000, isang client lang yung kumuha sa'yo ng unit, bawing-bawi ka na 6 na beses na bumalik sa'yo yung 15,000 mo. So kung titingnan mo, 100,000 minus 15,000, kumita ka ng 85,000. Okay? So ganun po siya. Ngayon, kung gusto mo talaga na mas dagdagan pa yung budget mo, o di kahit papaano, dagdagan mo ng mag-less ka pa dito ng 10,000, idagdag mo dun sa budget mo. Parang may 75 ka na talaga na take home, tapos nag-spend ka ng 25,000 sa ads ulit. Ang palaki yun ng palaki yung budget mo doon na gagawin mo. So ganun lang po siya, guys. May follow-up question kayo, Sir Tato? No, I'm good. Itong worksheet na ito, is that something you'll be able to share? Yes, this is I can share it here sa chat. But kung let's say for example, na lost kayo or hindi niyo na save yung link na yan, punta lang kayo ng website ko, makikita niyo yan sa website ko. By the way, itong forum kasi na to, pagpunta niyo ng forum, type niyo lang calculator. Mawawala na kasi to by October 15 eh. Tatanggalin na ng Wix yung yung forum. Pero gagawa ko ng another way to upload this one. So makikita nyo po yung Facebook Ads Calculator. Click nyo lang tong download at mapupunta kayo sa calculator. Yan. So hindi nyo pwedeng i-edit ito. Ang kailangan nyo lang gawin is click nyo lang yung file tsaka make a copy para magkaroon kayo ng copy sa Google Drive po ninyo. Okay?
So, may follow-up questions, Sir Tato? So, okay na. Good. Thank you. Good. Okay. Sige. Let me know in the chat sino pa ang gusto mo pa-compute. Wala na? Pag na-copy, coach, pwede na ma-edit. Yes, pwede mo na siyang ma-edit, Miss Charisma. Pag anong tawag dito, copy, and then edit doon sa mismong ano nyo, sa mismong Google Drive niyo. Kasi pag yung itong shared link, naka-public po kasi yan eh. Ako lang ang pwede mag-edit niyan. So, ang gagawin niyo is make a copy and then i-edit nyo doon sa mismong Google Drive niyo. Nandiyan naman yung formula kung paano nyo siya, let's say mawala yung formula doon sa sheet. Nandoon naman yung formula sa gilid. Okay? Any questions? Wala na? Well, kung wala na, thank you so much for joining tonight, no? And may request lang din ako sa inyo for those of you na nag-attend up until day 5. If you like the session, if marami naman kayong takeaways, no? If somehow nakatulong na naman din sa inyo yung sessions natin, I would appreciate, guys, if you can give me some positive review sa page ko, no? Siguro naman it would just take a couple of seconds to do it, no? I'll be sharing my screen. So, you can leave a review naman sa page ko. Konti pa lang kasi dito. Although madami naman yung reviews ko dito sa Google Drive, kaya lang walang pangalan to, naka-anonymous. So I'm just trying to parang increase my reviews sa page, so you can leave a review sa page, and then I would appreciate it. Now, kung ayaw niyo naman, gusto niyo lang anonymous lang kayo, eto naman yung form na pwede niyong sagutan, no? Simple lang naman yung questions dito. What did you like the most about my courses? What needs to be improved? How likely you are going to refer to a friend? So, yun lang naman yung favor ko lang naman na hinihingi just in case na you like the sessions. Then I would appreciate if mabibigyan niyo ako ng kung anonymous man yan, okay lang. Kasi hindi ko naman malalaman kung sino yung nag-leave ng review. So, nandito siya. Halimbawa, ito. I learned a lot in this course. So, hindi ko alam kung sino nag-leave niya ng ano dyan. Anong tawag dito? Ng responses. Okay? So, I hope na nakapagbigay tayo ng value sa inyo. And maraming salamat, guys, for joining tonight. I really appreciate your time. And yeah, kung gusto niyo naman mag-join sa community ko, one last promotion, you can join the Digital Scientist course. Ano nga ba yung meron dito sa Digital Scientist course? This is a lifetime membership, one-time payment, no? If you join the Digital Scientist course, that's 10,499, lifetime membership na siya. We have a exclusive Telegram GC na pwede kang magtanong anytime. And then we have twice a month na bi-monthly coaching session, or yung bi-monthly coaching session live. If you have any questions, you can ask questions during the live session, and then you'll get access to all of my courses except yung one-on-one tsaka yung 3 days na Facebook ads training session. Yun. So if you want a group na you can basically get a parang support group, no? I would encourage you guys to join the Digital Scientist course. If you are also willing to avail my services, just send me a message anytime sa page ko or sa personal profile ko. If you want a one-on-one coaching session, then by all means, you can reach out anytime. Pahabol, Coach, should we go na ang boosting once we venture into ads campaign? Resending follow-up question. What do you mean? Kumbaga, titigilan nyo na yung boosting na regular boosting niyo. Well, it can help, but you can reduce the budget ng boosting and then try to utilize the ads manager.
Yung tinuro ko sa inyo, sa Ads Manager na kayo mismo mag-run ng ads, and then yung boosting naman, hindi naman siya masama actually. Nakakatulong naman siya because ang cost per 1,000 impressions nun mababa. Pag nag-optimize kayo ng engagement campaign, ang average CPM doon about 60 pesos to 80 pesos normally, or baka mas mababa pa 60 pesos depende sa ads po ninyo. So, yun. I'm not saying na boosting is bad, but what I'm saying is try to optimize for a different campaign objective. If talagang seryoso kayo, try to invest in tools that would help your business grow. Parang may experience ako nag-boosting ako pumunta sa Ads Manager template ang ad. Tama ba? Well, kung nagbo-boosting ka, Sir Tato, gamit yung cellphone mo, boosting lang talaga yon. Engagement yung default nun. But if you are really serious about doing ads, then by all means use the Ads Manager. But nag-error yung GCash as payment method? May issue po ba? Yes. 3 araw ko nang pinoproblema yung GCash na yan. Kaya nga yung client ko na aesthetic din, may aesthetic din siya, dahil nagloko yung card niya, 3 araw na namin pinoproblema kung paano kami mag-run ng ads ulit. May problema yung GCash, kahit dun sa akin ayaw. Ang ginawa namin, ginamit namin yung Paymaya, yun, pumasok. Okay? O kaya gamit ka ng ibang payment method. Paymaya, PayPal, or ibang credit card ang gamitin mo. Yung GCash ngayon nagkakaproblema. 3 araw na namin siyang ngayon kaninang hapon ko lang naayos yung yung ad account ng client ko kasi may error yung GCash. Ngayon nagkakaproblema. Okay? Anyone, any questions, any pahabol before we end? Charisma, so ideally, I start with 15K budget for ads for 1 month. That's 500 pesos per day. Kung isi-set, yes, pwede. Yes, Ms. Charisma. Kasi if you are spending 1,000, 2,000 pesos, wala. You're just barely scratching the surface. Masyadong mababa yun, masyadong manipis. So, yung iba nga, mas malaki pa doon. But, pinaka-minimum ko na yung 15K kapag seryoso ka talaga mag-ads. No, minimum na yun. Minimum na bababang budget. Okay, if you want to spend. Marivic, maraming salamat po. We have the confidence now to learn further in Ads Manager. Sige. Salamat po ng marami. I would appreciate if you guys can leave a positive review sa page ko, and then it's an honor to serve you guys. Maraming salamat for joining. If you have any follow-up questions, let me know. We still have a couple minutes left before we end this session. Wala na ba? Kung wala na, thank you. And see you around. Follow my page na rin, no? Follow my Facebook page and then leave a review, and then I would appreciate it. Salamat guys and have a good night. Bye-bye.